Di ba ang cute? Pero inspo lang yan. Yan yung paggagayahin natin. Hello mga amiga, good morning! So for today's video, kung nakikita nyo, 2-tier lang yung cake na ipapagaya ng ating customer. Ang gagawin ko ay 3-tier. So napag-usapan namin na para swak naman siya sa budget, tsaka mataas yung cake, gagawin siyang 3-tier. Yung pinaka-top part is dummy cake. So yung original cake lang nito is yung sa bottom, tsaka yung sa middle. Yung sa top part, styrofoam na po yan. And paggagayahan natin is yung mismong nasa cake mismo, kasi yun yung pinaka-request ng customer natin. Si ma'am is, gusto niya is yung pastel lang talaga, kagaya mismo nung nasa sa picture na pinagagayahan. So yun, gumawa ako ng mga pastel colors, may mga para siyang super light or baby, hindi din baby, basta super duper light lang siya ng mga colors, yung hindi masakit sa mata, blue, pink, purple, parang may green din yata ako na ginawa, ganyan. So yun, ang kasama ko dito sa paggawa is yung sister ko, pinapatulong ko siya kasi hindi ko na kayang gawin lahat kasi on the spot namin gagawin yung mga fondant toppers nga pala hindi talaga actually fondant yung ginagamit ko kapag mga ganito na klase. Ang ginagamit ko is gum paste, kasi yung gum paste subok na subok ko na siya, mabilis lang siyang tumigas, tsaka hindi siya humuhulas kapag inilalagay mo na siya sa icing. Tsaka nakakain din naman siya, hindi siya kagaya din ng iba na hindi nakakain. Kaya yan yung ginagamit ko. So sa part na to, as you can see, yung mga decorations lang naman niya, yung parang mga weeds is icing lang naman siya, tsaka yung may mga piping nozzles ako na ginamit, yung parang mukha ng mga shell, ganon. Maganda siya tingnan. So, yun, sa part na to, ang ginawa ko, fondant toppers, may mga molders ako, gum paste toppers, may mga molders ako ng mga mermaid tails. Kaya lang, naisipan ko, hindi ko makuha, hindi siya bagay dun mismo sa design, kasi yung design, iba parang may mga hollow na part, or yung mga butas-butas na part. So, ang ginawa ko, pinagbabaklas ko siya, minano-mano ko ginawa yung mga mermaid tails. Tapos, yun, nakuha ko yung design na gusto ko. Ayoko yung parang, yung parang hesitant ako na ganito yung ilalagay, tapos hindi ko naman nakukuha yung design. Hindi ako nasisiyahan, hindi ako napapanatag, kaya binabaklas ko talaga, inuulit ko. Yun sa mga maliliit na shells, may mga molders na ako nun. Kaya yung sister ko, ang laking tulong ng sister ko, sobrang laki ng pasalamat ko sa sister ko, kasi siya yung tumutulong sa akin. Siya yung gumagawa ng mga maliliit na shells na nilalagay dyan sa palibot mismo ng cake. Then, sa top part ng cake na to, ang first option namin is pangalan dapat tsaka age. Kaya lang, mga parang ilang days yata nito is nagbago yung isip ni ma'am. Kasi sabi ni ma'am, wag na lang lagyan ng pangalan dahil may pangalan na dun sa backdrop ng cake. Kasi sa venue pala, yung cake na to is nasa center mismo. May stand doon, tapos nasa center siya ilalagay, tapos sa taas nun is nandun yung name ng ating celebrant. So nagsuggest na lang ako kay ma'am nga, sige po, okay po, lalagyan ko na lang ng ibang design. So ang ginawa ko is gumawa ako ng malaking mermaid tail, tapos sa tabi nun nilagyan ko siya ng parang clam, or parang yung shell na may pearl sa loob. And then sa gitna ng cake, yung sa middle ng cake is nalagyan ko na lang din siya ng age niya, para mas specify na 1-year-old pa lang yung baby natin. Tapos yun na, naglagay lang din ako ng glitter para kumintab siya. And nga pala, yung araw na to is ito yung concept parade dito sa amin. So sobrang lakas ng ulan, kaya pagpasensyahan nyo na kung bakit madilim yung paligid, hindi maganda yung quality ng aming video, kasi sobrang lakas ng ulan ng time na to. Tapos i-deliver ko pa, tapos nung i-deliver ko na, wala kaming masakyan kasi nga sinarado yung daan dahil may parade dun malapit sa amin. So buti na lang may naawa at pinasakay kami. So ayun, ito yung final look ng ating cake. So huwag niyo kakalimutan na mag-follow sa aming page at mag-comment din kayo. Thank you!